Hindi ko na nailabas ang iba pa nating gamit. Ang bilis lumaki ng apoy. Yun ngang motor, nahagip ng apoy yung upuan. Hayaan mo na. Ang importante, ligtas tayo at walang nasaktan. Gamit lang naman yun eh. Makakapagpundar pa tayo. Maraming salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Mabuti na lang, nagising tayo bago pa kumalat ang apoy sa bahay natin. Kumusta na kaya yung mga kakilala natin? Kanina ko pa sila hinahanap eh. Ay, sana ligtas din sila sa kapahamakan. Narinig ko nga pala kanina na pinag-uusapan ng mga taga rito dahil daw sa kandilang napabayaan kaya nagkasunog. Hindi naman blackout ah. Sino naman kaya ang gumamit ng kandila? At saka hindi na uso kandila ngayon. Maliban na lang kapag araw ng undas. Hindi naman kasi lahat ng mga taga rito maganda ang buhay. Inaalam na ng mga taga rito kung sino ang naputulan ng kuryente. Walang may gusto sa nangyari. Huwag na lang sana nilang sisihin ng taong yun. Sigurado naman na nawalan din siya. Ay, saan na tayo tutuloy ngayon? Pansamantala, sa bahay muna tayo ni inay. Sana pumayag ang inay mo. Oo naman, nasunugan tayo at wala namang ibang mapupuntahan. Nakakaiyak na sa isang iglap. Nawala ang mga pinaghirapan natin at ng iba dahil sa sunog. Hindi madali ang pag-ahon. Sabi nga nila, mabuti pang pagnakawang ka kaysa masunugan. Pero alam ko, makakaya natin muling makabangon. Ang taong sakim ay hindi nakokontento sa kung anong meron siya. Kahit may sapat na, gusto pa rin niyang kunin ang para sa iba. Dahil sa labis na pagnanasa sa pera, nagagawa niyang manlamang at manakit ng kapwa. Pero sa huli, ang kasakiman ay may kapalit na hindi maganda. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lani. 40 years old, may asawa at isang anak. Tubong Isabela pero kasalukuyang nakatira dito sa Laguna. Sumulat po ako para magbahagi din ng sariling karanasan sa inyong channel. Pansamantala lang naman po, Nay. Wala lang talaga kami mapuntahan ni Lani at ng anak namin. Wala namang problema kung dumito kayo. 2 naman ang kwarto sa bahay na ito. Basta lang, huwag kayo magiging pabigat sa akin. Pareho naman kami may trabaho ni Lani, kaya hindi kami magiging pabigat sa inyo. Baka naman sa akin ninyo papaalagaan ang anak ninyo. Hindi, Nay. Pumapasok naman na ang anak namin at saka may nag-aalaga sa kanya. Dinadaanan lang ni Lani sa bahay nung nag-aalaga kapag pauwi na siya. Aba, sosyal naman. May yaya ang anak ninyo. Baka lumaki ang spoiled at walang alam sa gawaing bahay. 5 taon pa lang naman po si Seni. Alagain pa po talaga. Kailan nyo naman balak umuwi dito? Mamaya po, dito natutuloy ang mag-ina ko. Total naman, pareho kayong may trabaho na mag-asawa. Di kayo nang bahalang gumastos dito sa bahay. Opo, Nay. Kami na muna ang bahala sa inyo ni Lani. Mabuti na yung baliwanag dahil sa lahat ng ayoko, yung makakarinig ako ng reklamo. Hindi naman mareklamo si Lani. Marunong siya makisama. Sa tagal nga naming nakatira doon sa nasunog na bahay, wala pa yung nakagalit na kapitbahay. Ibig mong sabihin, santa ang asawa mo? Hindi naman sa ganon, Nay. Marunong din yung magalit pero napakadalang lang talaga. Meron pa pala akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun, Nay? Sa bahay na ito, ako lang ang reyna at wala ng iba. Yun ang unang beses namin makikipisa na mag-anak sa biyanan ko. Bihira din namin siya makasama sa okasyon at hindi rin naman pala kwento si Nick tungkol sa nanay niya. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ng asawa ko. Aminado rin si Nick na mas malapit sila magkakapatid sa kanilang ama. Kung wala nga daw bagong pamilya ang ama, baka sa kanila muna kami makituloy. Bago kami umuwi ng gabing yun sa bahay ng biyanan ko, bumili muna kami ng lechon manok para sa hapunan. Bago pa kami sinundo ni Nick, nag-grocery na rin siya. Nabanggit naman niya sa akin ang mga kondisyon ng nanay niya.
Wala namang problema sa akin. Nang makapasok nga kami sa loob ng bahay, hindi ko maiwasan na magulat. Halos wala kasing gamit sa loob. Mabuti na lang merong mesa na maliit na ginagamit kapag kakain. Ginabi na yata kayo. Sobrang traffic po kasi ngayon. Mano ka sa lola, anak? Ang laki na ng apo ko, ha? Oy, bakit parang hindi mo kahawig itong anak mo, ha, Nick? Nakuha lahat kay Lani. Kahit nga si Lani, hindi kamukha ng batang ito. Nay, may sinaing ba kayo? May dala kasi kaming ulam. Kanina pa ako nakapagsaing. Kaya lang para lang sa akin. Magsaing na lang kayo. Akin na yung ulam na dala ninyo at mauuna na muna akong kumain. Kanina pa ako nagugutom Ito po, Nay. Ako na lang ang magsasaing. Wow! Lechon manok! Ay, paborito ko to. Kahit yata araw-araw kong ulam ito, hindi ako magsasawa. Kaya nga yan ang binili namin Maiwan ko na po muna kayo, Magsasaing lang ako. Ay, siya nga pala. Tipirin mong paggamit ng gasol, ha? Malapit na kasi yan maubos. Kapag po naubos sa susunod, kami na lang ang bibili. Ay, mabuti naman kung ganon. Kakain na muna ako. Kukuha lang ako ng kanin at sa kwarto ako kakain. Nandun kasi ang TV May pinapanood ako kapag ganitong oras. Nang wala na ang biyanan ko, pinaupo ko muna si Senny sa upuan at binigay ang bagong laruan niya. Nilapitan naman ako ni Nick. Magpahinga na muna kayo ng anak natin sa kwarto. Ako na ang bahalang magbantay sa sinaing. Hindi naman ako pagod Nick, bakit nga pala mag-isa lang ang nanay mo dito sa bahay niyo? Lagi naman siyang pinupuntahan ng mga hipag ko. Nasa malapit lang naman ang bahay nila Di ba pinapadalahan ng pera ng kapatid mong nasa abroad ang nanay mo? Bakit walang gamit ang bahay? Hindi ko nga alam Bala ko ngang itanong kay inay pero sa ibang araw na. Ang nakita ko lang sa kwarto niya, TV at electric fan. Medyo kinakabahan ako sa nanay mo. Ha? Bakit naman? Kasi bihira lang naman natin siyang nakakasama Tapos ito ang unang beses na makakasama natin siya sa iisang bubong. Mabait naman si inay. Basta wag mo lang siyang kukontrahin sa mga sinasabi niya. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na agawin ang trono niya dito sa bahay Baka nga 1 o 2 buwan makalipat na tayo. Alam ko naman na makakasundo mo siya. May tiwala naman ako sa iyo Unang gabi pa lang namin sa bahay ng biyanan ko, nakaramdam na agad ako ng pagkaasiwa. Lalo na sa pagsasalita niya. Sinabi ko na lang sa sarili ko, pansamantala lang naman kami sa bahay na yun. Pagkatapos namin makapaghapunan, asawa ko na rin na nagligpit sa pinagkainan namin. Kami naman ng anak ko pumasok na sa kwarto na tutulugan namin. Katre lang pala ang nandun at maliit na kabinet. Sinabi ko na lang sa asawa ko na manghiram ng kumot at unan sa nanay niya. Oy, ingatan nyo yan, ha? Padala pa yan ng kapatid mo sa akin. Pag uwi nun, baka hanapin sa akin yan. Napapahinga na lang ako ng malalim sa narinig kong sinabi ni Nanay Clarita. Nahihiya naman nang umiti sa akin si Nick. Dahil sa pagod sa maghapon na trabaho, mahimbing kami nakatulog ng mag-aama. Kinabukasan naman maaga pa lang gumising na ako para maghanda ng almusal namin gaya ng nakagawian ko na. Ang aga mo namang nandito sa kusina. Nagising tuloy ako sa ingay mo. Pasensya na po kayo, Nay Clarita, kung naistorbo ko kayo. Sa susunod nga magdahan-dahan ka naman. Wala kayo sa bahay ninyo. Opo, pasensya na po talaga. Ano ba yung niluluto mo? Itlog at ham po. Tsaka yung ulam na babaunin ng mag-ama ko. Kaya naman palambang Tirahan mo ko ng niluluto mo, ha? Oo naman po, Nay. Kasama naman talaga kayo Si Nick ba? Gising na. Pagkatapos ko pong magluto, gigisingin ko na po sila. Siya nga pala.
dumating kahapon yung bill ng kuryente at tubig. Pwede bang kayo na lang muna ang magbayad? Hindi pa kasi nagpapadala si James sa akin eh. Sige po, Nay. Ibigay niyo na lang sa akin at idadaan ko na sa bayad center mamaya. Oh, salamat Lani ha. Lalabas muna ako. Aabangan ko yung naglalako ng pandesal. Masarap yung sa itlog. Katatapos ko lang magluto nang magising ang mag-ama ko. Pinaupo ko na sila para kumain na. Pinagtimpla ko naman ng kape si Nick na parang inaantok pa. Gising na rin pala ang nanay mo. Mukhang naistorbo ko ang pagtulog niya. Sanay naman yung gumising na maaga eh. Bumalik ba siya uli sa kwarto niya? Lumabas siya para abangan ng naglalako ng pandesal. Tawagin mo na para sumabay na siya sa pag-aalmusal natin. Ay, sige. Oh, ayun na pala, inay. Oh, nag-uumpisa na pala kayong kumain ng hindi man lang ako tinatawag. Hindi pa naman, ay. Tatawagin ko pa lang sana kayo. Nakabili ba kayo ng pandesal? Oo, pero akin lang ito ha. Sige po, Nay. Maupo na ho kayo. Kanin naman po ang kakainin namin eh. Tahimik na kami ng asawa ko habang kumakain. Paminsan-minsan sinusubuan ko ang anak namin. Ang biyanan ko naman panay ang daldal. Ano ba yan, Lani? Bakit kailangan mo pang subukan yung anak ninyo? Ang laki na eh, hindi mo siya hayaang kumain mag-isa. Hinahayaan naman po namin siyang mag-isang kumain. Pero kapag ganito pa kaaga, nabagal po siyang kumain eh. Kaya sinusubuan ko na. Siguro spoiled yung anak ninyo ano? Nag-iisa kasing anak eh. Hindi naman po, Nay. Dapat lang na wag ninyong sanayin na nakukuha ang gusto. Nay, mabait na bata si Zenny. Hindi siya katulad ng ibang bata na alam niyong spoiled sa magulang. Tapos na pong kumain si Zenny. Papaliguan ko lang siya. Maiwan ko na muna kayo. Ay, hindi pa ba marunong maligo mag-isang batang yon? Nay, 5 taon pa lang ang anak namin. Eh yung mga anak nga ng mga taga rito 4 na taon pa lang marunong na maligo at kumain mag-isa. Iba-iba naman ang mga bata eh. Hindi nyo kailangang ikumpara ang apo nyo. Oo na, hindi na. Nang sumahod si Nick ng sumunod na araw, namili kami ng mga damit namin at ibang kailangan. Puro lang kasi bigay ang mga sinusuot namin. Nakita ng biyanan ko ang mga dala naming paper bag nang dumating kami. Habang nasa kwarto ako, narinig kong inuusisa ni Nanay Clarita ang asawa ko tungkol sa pinamili namin. Alam nyo naman na nasunugan kami at walang naisalbang mga damit namin. May sinusuot naman kayo ah. Anong tawag ninyo dyan? Lahat ng damit na sinusuot namin, puro bigay ng mga kaibigan namin ni Lani. Ayun naman pala eh. May mga damit na kayo pero namili pa kayo. Eh di, doble-doble pa ang gastos ninyo. Mga importante lang naman ang binili namin. Bumili rin ba kayo ng kailangan dito sa bahay? Sa 1 linggo na lang, Nay. Hindi pa naman nauubos yung huling pinamili. Pambili ng kailangan dito sa bahay, wala. Pero sa luho, meron. Huwag niyo nang intindihin ang gastusin dito sa bahay. Sinabi ko naman na kami na ang bahala ni Lani. Eh siguraduhin nyo lang talaga. Dahil hanggat maaari, ayaw ni James na may ibang taong nakatira dito. Pinagtatakpan ko lang kayo. Hindi naman kami ibang tao eh. Kahit na anak kita, dapat hindi ka nakikipisan sa akin. Pamilyado ka de. Wala naman talaga kaming balak tumira dito ng matagal. Sabi ko naman sa inyo, pansamantala lang ang pagtigil namin sa bahay na ito. Gusto ko lang laging ipaalala dahil baka mawili kayo dito. Ay, siya nga pala, Nay. Huwag na kayo magluto. May dala kaming pagkain. Isa pa yan sa napansin ko ha. Sa halip na magluto na lang kayo, mas gusto nyo pang bumili ng ulam sa labas. Nahihiya kasi asawa ko na kayo pa magluluto eh. Di siya magluto. Nay, pagod na sa maghapong trabaho si Lani. Hindi niya na makakayanang magluto pa. Tapos, tinuturuan pa niya yung anak namin sa mga assignment at pagbabasa. Kapag gusto, may paraan.
Kapag ayaw, maraming dahilan. Sisikapin na lang namin sa susunod na magluto dito sa bahay. Dapat lang. Oy, nasaan na yung pagkaing sinasabi mo? Mauuna na akong kumain sa inyo. Kanina pa ako nagugutom eh. Nasa ibabaw ng lamesa yung supot. Sigurado na masarap ang dala ninyo. Gaganahan na naman akong kumain. Nang pumasok si Nick sa kwarto namin, nagkunwari na lang akong abala sa pagliligpit ng mga pinamili namin. Pero ang totoo niyan, hindi ko nagustuhan ng mga narinig ko. Nagugutom na ba kayo? Hindi pa naman. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Gumagawa pa naman ng assignment si Zenny eh. Alam ko na narinig mo sinabi ni Inay. Ikaw na ang bahalang magpasensya ha. Kapag naaprubahan yung loan ko sa trabaho, pwede naman na tayong umalis dito eh. Umupa na lang tayo ng maliit na kwarto. O sige, kung yan ang gusto mo. Nakakarindi naman talagang bibig ni Inay eh. Hindi lang kasi ako sanay eh. Alam mo naman ng nanay ko na tahimik lang. Magkaiba nga silang dalawa. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Tutulungan ko na lang si Zenny. Nung day off ko, naglaba ako ng mga damit namin at naglinis na rin ako ng buong bahay. Ako na rin na nagluto ng tanghalian at hapunan. Pagkatapos ng lahat ng gawain ko, tsaka ako pumasok sa loob ng kwarto namin para magtupi naman ng mga nilabhan ko. Dahil bukas naman ang pinto ng kwarto, biglang pumasok ang biyanan ko. Naglaba ka na rin lang. Hindi mo man lang dinamay ang mga damit ko. Hindi niyo po kasi sinabi eh. Akala ko kasi mas gusto niyo na kayo ang naglalaban ng mga damit niyo. Magkusa ka na sana. Hindi yung hihintayin mo pa ako na magsabi sa'yo. Pasensya na po kayo, Nay. Hayaan niyo po. Sa susunod isasama ko na ang mga labahin ninyo. Ay, ang sakit pa naman ng likod ko ngayon. Ay, tapos tambak pang labahin ko. Baka wala na ako maisuot sa mga susunod na araw. Bukas po, bago ako pumasok sa trabaho, idadaan ko po sa laundry shop ang labahin ninyo. O sino naman ang magbabayad? Wala akong pera dito. Ako na lang huwang magbabayad. Sige, aayusin ko ng mga marumi kong damit. Sige po, Nay. Nang makaalis ang biyanan ko, tsaka ako lang itinuloy ang ginagawa ko. Maya-maya pinuntahan na naman niya ako sa kwarto namin. Ano nga pala yung niluto mong ulam? Ginisang gulay po tsaka pritong galunggong. Ano ba yan? Dapat kasi nagtatanong ka muna sa akin bago ka magluto ng ulam. Hindi ko kasi type ang niluto mo. Ilang araw na po kasi tayong laging karne. Kaya naisip ko na magulay at isda naman tayo. Hindi ba't binanggit sa'yo ni Nick na hindi ako mahilig sa isda? Wala po siyang sinasabi. O ngayon alam mo na. Sa susunod ha, magtatanong ka muna sa akin. Opo, tatawagan ko na lang din po si Nick para bilhan kayo ng lutong ulam. Mabuti pa nga dahil hindi ko talaga kayang kainin ang niluto mo. Nang makatalikod ang biyanan ko, tsaka ako kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Nick para magpabili ng ulam para sa nanay niya. Pinaliwanag ko na ayaw ng nanay niya ng ulam na niluto ko. Pagkatapos ng isang oras, narinig ko na ang motor ng asawa ko. Hindi agad siya pumasok sa kwarto namin. Narinig ko kasing kinakausap pa niya ang nanay niya. Salamat naman anak at binilhan mo ko ng uulamin ko ngayong gabi. Hindi niyo raw kasi gusto yung niluto ni Lani. Dati naman kayong kumakain ng isda. Dati yon, ngayon madalang na lang. Tsaka, mukha kasing hindi masarap ang niluto ng asawa mo eh. Ako na nagsasabi sa inyo, masarap magluto si Lani. Wala nga lang siyang oras para magluto dahil sa trabaho. Hindi dapat dahilan na wala siyang oras para magluto. Kaya siguro wala kayong ipon eh, dahil wala na kayong ginawa mula pa noon kundi ang kumain sa labas. Bihira lang naman kaming kumain sa labas eh. Oh, paano mo ipapaliwanag na wala man lang kayong ipon? Samantalang iisa lang naman ang anak ninyo.
Meron naman. May pinaglalaanan nga lang kami, Nay. Meron naman pala eh. Sana ban lang, habang nandito kayo, baka gusto mong bumili ng gamit para dito sa bahay. Meron nga pong nakalaan ang ipon namin. Ay nako, Nick. Hindi kita pinalaki at pinag-aral para maging madamot ka sa magulang mo. Matagal ko na po itong gustong itanong sa inyo. Bakit ba hindi man lang kayo nakabili ng mga gamit sa perang pinapadala sa inyo ni Kuya James? Sapat lang naman ang ipinapadala ng kapatid mo. Ganun ba? Mauna na kayong kumain. Pupuntahan ko lang ang mag-ina ko. O sige, tamang-tama. Kanina pa rin ako nagugutom eh. Pagpasok ni Nick sa kwarto namin, sabik siyang sinalubong ng anak namin. Binuhat naman niya si Senny at saka lumapit sa akin. Kumusta naman kayo rito? Okay lang. Mukhang pagod na pagod ka. Ang dami ko kasing ginawa dito maghapon eh. Hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo sa mga gawain dito. Kaya ka nga may day off para makapagpahinga ka. Nick, hindi natin to bahay. Kailangan nating makisama sa nanay mo. Alam kong sumusobra na si inay. Sana ikaw na lang bahalang magpasensya, ha? Oo naman. Tsaka hindi naman tayo magtatagal dito eh. Uy, baka nagugutom na kayo ni Zenny. Tara nang kumain. Mamaya na lang. Medyo napapagod pa kasi ako eh. Araw-araw ko na lang sinasabi sa sarili ko na habaan ng pasensya. Dahil matanda na rin naman ang biyanan ko. Kaya lang may mga pagkakataon na sumusobra na rin ito. Katulad ng araw na yon, pareho kaming walang pasok ni Nick kaya tanghali na kaming gumising. Nagulat na lang kami sa malakas na kalabugan sa mismong tapat ng pinto ng kwarto namin. Sunod-sunod din ang pagbubunga nga ng biyanan ko. Kahit inaantok pa, bumangon na si Nick at lumabas. Ako naman naiwang inaayos ang higaan namin. Kaya walang pumapasok na grasya sa bahay na ito dahil tanghali na mga tulog pa. Mga hindi na mahiya sa may-ari ng bahay. Nay, ang aga-aga naman ang pag-iingay nyo. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Maaga pa ba ang ganitong oras? Aba, pasado 7:00 na. Tanghali na talaga kami gumigising kapag ganitong wala kaming pasok. Baka nakakalimutan ninyo. Nandito kayo sa bahay ko. Magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Para kayong walang kasama sa bahay Ngayon lang naman kami gumising ng tanghali. Kahit na. Kung sa sarili ninyong pamamahay, sanay kayong gawin ang asal ninyo. Huwag ninyong dalhin dito sa bahay ko. Paglabas ko ng kwarto namin, sakto naman na palabas na ng bahay ang biyanan ko. Napapakamot na lang sa batok si Nick. Dumiretso na lang kami ng anak namin sa kusina para makapagluto na ako ng almusal. Sumunod naman ang asawa ko. Siguro maghanap na lang tayo ng malilipatan. Ganun nga rin ang sasabihin ko sa'yo eh. Ay, hindi pa rin talaga nagbabago si inay. Mabunganga pa rin siya. Minsan wala na rin sa lugar Nahihiya tuloy ako sa'yo. Sa 1 linggo, baka makuha ko na ang niloan ko. Tumagal lang kasi dahil kasama sa nasunog yung mga dokumento na kailangan ko. Ayoko rin kasi na makagisna ng anak natin ang ganitong buhay. Baka akalain niya, normal lang ang ginagawa ng lola niya. Nasanay din kasi si inay na pagkagising niya, kakain na lang siya. Hindi dahilan yun para bastusin niya tayo. Sa mismong tapat pa ng pintuan natin siya nag-ingay. Siguro, hindi na rin sanay ang nanay mo na may kasama sa bahay na ito. Sa bagay, hindi naman tayo kawalan dahil sinusuportahan siya ng kapatid mo. Oo nga. Hindi lang niya siguro masabi ng derechahan na umalis na tayo rito. Kaya tama lang na umalis na tayo dito. Kesa naman sa magkaroon pa kayo ng samaan ng loob ng nanay mo. Nasaan na yung bigas dito? Baka ubos na. Marami pa yun eh. Pati yung mga delata at itlog. Wala na dito sa pinaglalagyan natin.
Baka tinago ng inay. Ganon kasi ang ginagawa nun dati. Ako naman ang bumili nun. Mabuti pa, magbihis kayo ni Seni. Sa labas na lang tayo kumain. Mabuti pa nga. Palamigin na muna natin ang ulo ng nanay mo. Nadaanan pa namin ang biyanan ko na may mga kausap sa labas. Sinundan pa niya kami ng masamang tingin habang lulan ng motor. Sa isang karinderya na lang kami nag-almusal. Masyado pa kasing maaga at sarado pa ang mall ng mga oras na yon. Habang naghihintay ng oras, naghanap muna kami ng apartment. May nakita naman kami na sakto sa amin kaya lang sabi ng may-ari 1 buwan pa raw bago mabakante. Nagsabi na lang kami na babalik pagkatapos ng 1 buwan para tingnan kung bakante na. Buong maghapon din kami namasyal at gabi na nakauwi. Akala namin malamig na ang ulo ng biyanan ko. Hindi pa pala. Pagdating namin nanermo na agad siya. Pinapasok na lang kami ni Nick sa kwarto namin at siya na ang humarap sa ina. Talaga bang ganyan ang mga ugali ninyo, ha? Binabastos nyo na ako sa sarili kong pamamahay. Ano bang kinagagalit nyo? Bakit bigla na lang kayo umalis nang hindi malang nagpapaalam? Kaya po kami umalis muna para lumamig ang ulo nyo. At saka, wala naman kaming gagawin dito eh. Anong wala? Naipon ng mga gawaing bahay dito sa bahay tapos sasabihin mong walang gagawin. Alam nyo naman na pareho kaming may trabaho ni Lani. Ginagawa naman namin lahat para magawa ang mga gawain dito sa bahay. Kita nyo naman, bago kami umalis sa umaga, may pagkain na kayo. Asawa ko na rin ang naglalaban ng mga damit nyo. Wala na nga kayong ginagawa dito sa bahay eh. Ako pa ngayon ang sinusumbatan mo, ha? Buti nga kayo, puro pasarap lang sa buhay. Sigurado ako na masyal at kumain na naman kayo sa restaurant. Samantalang ako wala man lang kayong iniwan na pagkain. Wala sana kaming balak umalis ng mag-ina ko. Pero kayo itong nagtago ng bigas at grocery na binili ng asawa ko. Ano gagawin namin dito? Gagawa ng gawaing bahay habang kumakalam ang sikmura? Kaya ko lang naman itinago para hindi maubos. Tayo lang naman na nandito eh. Kahit na maubos yun, kami naman ang bumili at hindi kayo. Pati pagkain ng anak ko, tinago nyo. Paano naman kasi wala nang tigil ang bibig? Kahit katatapos lang ng hapunan kumakain na naman. Hinahayaan lang din ng asawa mo eh. Wala na po kayong pakialam sa bagay na yun. Anong walang pakialam? Nasa pamamahay ko kayo kaya karapatan kong makialam, lalo na kung hindi na tama ang ginagawa ninyo. Kayo ba, tama pa ang ginagawa nyo, ha? Sino ka para questionin ako, ha? Anak lang kita at nakikitira lang kayo sa pamamahay ko. Para hindi na lang tayo magtalo, aalis na lang kami rito. Saan naman kayo pupunta, ha? Gusto mo bang sa kalsada kayo pulutin? Mas mabuti pa nga sigurong sa kalye na lang kami kesa sa bahay na to. Aba, Nick! Ang yabang mo naman! Wala ka nga maipagmamalaki kundi ang motor mo! Ang dami ko pang narinig ng mga binitiwang salita si Nanay Clarita. Pero hindi na sumagot ang asawa ko. Ilang sandali lang pumasok na sa kwarto namin si Nick na problemado ang itsura. Tuloy pa rin sa pagbubunga nga ang biyanan ko na alam naming sinasadya na lang para marinig ng mga kapitbahay. Ayusin mo na yung mga gamit natin. Aalis na tayo ngayong gabi. Saan tayo pupunta? Kahit sa mumurahing hotel muna tayo magpalipas ng gabi. Magtatanong-tanong na lang ako sa mga kakilala ko kung may alam silang maliit na kwarto na pwede nating upahan. Sige, aayusin ko na. Pasensya ka na ha. Nagkamali ako ng desisyon na dito tayo tumira. Naisip ko kasi naayos lang kay inay dahil mag-isa na lang siya dito sa bahay. Naisip ko bigla, kaya pala sa loob ng ilang linggo natin dito, hindi man lang dumadalaw ang mga hipag mo kahit nasa malapit lang ang mga bahay nila.
Dahil siguro sa ugali ng nanay mo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Dahil sa ugali ni inay, kaya siya iniwan ni Itay noon. Ang ugali rin niyang yun, ang dahilan kung bakit gusto ng mga kapatid ko na malayo ang trabaho nila. Kaya pala sabi mo, lahat kayo malapit sa inyong ama. Halata naman kasi sa tatay mo na mabait siya at maging ang kinakasama niya. Lagi pang mainit ang pagtanggap sa atin tuwing pumupunta tayo sa kanila. Kung hindi nga lang nakakahiya na sumiksik pa doon, sa kanila na lang sana tayo lumapit. Pagsamahin na lang natin yung maliit na ipon natin para makaupa na tayo ng bahay. Tsaka na lang ang mga gamit. Mahirap man, pero kakayanin natin to na magkasama. Nang gabing yun, nag-alsabalutan kami. Kinatok namin ang biyanan ko sa kwarto niya para magpaalam ng maayos pero walang sumasagot. Hindi namin alam kung lumabas ba siya o ayaw lang talaga niyang sumagot. Alis na po kami, Nay. Salamat sa pagpapatiray niyo sa amin dito. Mag-iingat kayo. Nasa labas na kami nang lumapit ang hipag ni Nick na si Ate Bea. Inalok kami na dun muna sa kanila magpalipas ng gabi. Siya ang asawa ni Kuya James na sa Korea nagtatrabaho. Nung una nag-aalangan kami dahil malapit lang ang tinitirhan niya sa bahay ng biyanan ko. Baka kasi pagmulan pa ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pero mapilit siya at sinabi niya na may alam siyang apartment na pwede naming upahan. Nang nasa kanila na kami, naasikaso niya ng mabuti ang anak ko. Halata sa kanya ang pagiging magiliw sa bata. Inalok pa niya kami ng kape habang nasa sala. Salamat sa pagtanggap mo sa amin ngayong gabi, Ate Bea. Wala yon. Matagal ko na kayong gusto makausap eh. Wala lang pagkakataon. Hindi ba maayos ang relasyon niyo ni inay? Lahat kami ng hipag at bayaw mo, hindi maayos ang relasyon sa nanay mo. Matagal na rin kaming hindi pumupunta sa bahay niya. Ang sama kasi ng ugali eh. Ano ba ang ginawa ni inay? Naku, marami. Baka kulang ang buong gabi para sabihin ko sa inyo. Ayaw sana namin siyang iwan mag-isa sa bahay dahil matanda na rin. Pero halata na ayaw niyang nandun kami. Siya pa ang nagmamalaki. Malaking kawalan nga kayo sa kanya eh. Sino na ang gagastos sa bahay niya ngayon? Eh di ba, nagpapadala naman sa kanya si Kuya James? 1 buwan na nung huli siyang padalhan ng kuya mo. Bakit naman? Eh paano ang pinapadala niya pinangsusugal lang? Kaya kung mapapansin mo wala na siyang gamit, di ba? Lahat ng mga gamit doon nahatak na ng mga pinagkakautangan niya. Ang ginagawa namin, binibigyan namin siya ng pera pambili niya ng pagkain noon. Pero kami pa ang pinalalabas niyang masama. Yung pala ang dahilan kung bakit wala siyang gamit sa loob ng bahay niya. Pinamamalita pa niya dito na pabigat daw kayo sa kanya dahil nasunugan kayo. Siya daw ang gumagastos. Siyempre yun ang paniniwalaan ng mga taong walang alam. Kaya nga gusto ko kayong balaan eh. Kaya lang lagi naman nakabantay si Nanay Clarita. Mula nang tumira kami sa bahay niya, kami na ang gumagastos. Gustuhin man naming umupa agad. Nahihirapan kami dahil naubos lahat ng gamit namin. Eh kung gusto niyong umupa, wag niyong intindihin ng mga gamit. Mapapahiram ko naman kayo. Alam ko kasi na mahirap magsimula eh. Maraming salamat sa iyo, Ate Bea. Kung ano-ano ang paninira ng nanay mo kay James tungkol sa inyo eh. Mabuti na lang tinatanong muna ako ng asawa ko kung totoo ba. Salamat sa pagtatanggol mo sa amin, ha? Wala yun, no? Hindi naman ako papayag na mag-aaway kayo ng mga kapatid mo dahil lang sa kasinungalingan ng nanay mo. Uy, Lani, tahimik ka dyan. Huwag ka mahiya dito sa bahay, ha? Medyo nagulat lang talaga ako na ganun pala si Nanay Clarita. Kahit anong mabuting gawin mo sa kanya, hindi niya yun nakikita. Ate, saan ba yung sinasabi mong apartment? Dito lang yun malapit sa bahay.
Ang totoo niyan kami ang nagmamay-ari nun. Dun muna kayo kung gusto nyo. Alam ko kasing mahihiya kayong tumigil dito sa bahay Hindi ko alam na nakapagpundar na kayo ni Kuya James. Hindi nga alam ng nanay mo. Akala niya nung ginagawa ang apartment na yun sa pinsan ko. Nasa abroad din kasi yun. Huwag kayong mag-alala. Mura ko lang ipapaupa sa inyo. Huwag niyo na lang sabihin sa ibang tenant ha. Ngayon pa lang ate, nagpapasalamat na ako sa'yo. Wala yun. Baka gusto niyo na magpahinga. Bukas na lang tayo magkwentuhan ulit. Habang nasa trabaho kami mag-asawa, nag-chat sa akin si Ate Bea na pinalinis na niya ang apartment at dinala na rin ang mga gamit doon. Sobra talaga ang pasasalamat ko sa bilas ko. Kahit bihira lang kami magkita noon, hindi ko alam na tutulungan niya kami. Nung gabing nasa apartment na kami mag-anak na pag-usapan ulit namin ni Nick ang nangyari. Salamat talaga at mabait ang hipag mo. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo ng malilipatan. Mababait naman talaga sila Akala ko nga nung una, hindi ko sila makakasundo dahil hindi nga sila pumupunta sa inyo. Yun pala, umiiwas lang sila. Nag-aalala pa rin ako kay inay na mag-isa na lang siya sa bahay niya. Kung gusto mo siyang puntahan at bigyan ng pera, hindi kita pipigilan. Hindi naman namin siya pwedeng pabayaan. Mag-uusap din kami magkakapatid kung anong mabuting gawin. Dapat lang na pag-usapan ninyong magkakapatid yun. Nanay niyo pa rin siya. Hindi pwedeng ikaw lang ang aako ng responsibilidad sa kanya. Huwag na nga muna natin siyang pag-usapan. Maliwalas tong apartment. Sana dito na tayo swertihin. Kahit saan naman tayo tumira, magaan ang pera sa atin. Siguro, dahil pareho tayong masipag at walang inaagrabyadong tao. Oo nga. Konti na lang pala ang gamit na bibilhin natin. Unti-unti, may ibabalik din ang mga nawalang gamit sa atin dahil sa sunog. Kung tutuusin, maswerte pa rin tayo kumpara sa mga kasamahan natin na nasunugan. Yung ibang araw, nakatira pa rin sa tent sa basketball court. Hindi naman kasi sapat yung nakuha nating tulong sa barangay natin Sinabi mo pa, lalo na dun sa malalaki ang pamilya. Pasalamat pa rin tayo dahil nakatanggap tayo ng tulong. Inaantok na ako. Mabuti pa matulog na tayo. Maaga pa ang gising natin bukas. 1 linggo na kami sa apartment na inuupahan namin nang biglang sumulpot ang biyanan ko. Nagkataon na may pasok ang asawa ko ng araw na yon kaya kami lang ni Sunny ang nasa bahay. Pinapasok ko naman siya. Inilibot niya ang paningin sa paligid at sa mga gamit namin. Kung wala pang nagchismis sa akin hindi ko pa malalamang dito pala kayo lumipat. Si Ate Bea po ang nagturo sa amin dito. Bastos din kayo mag-asawa, Pagkatapos ko kayong patuloyin sa bahay ko, hindi man lang kayo nagpasalamat sa akin bago umalis. Ni paalam, wala man lang. Kinatok po namin kayo sa kwarto ninyo, pero hindi kayo sumasagot. Sana hinintay niyo pa rin ako. Hindi yung basta-basta na lang kayong aalis. Pasensya na kayo, Nay. Akala namin, narinig niyo ang pagpapaalam namin 1 linggo pa lang kayong nakakalipat. Kumpleto ng gamit ninyo. Akala ko ba wala kayong pera? Nag-loan po ako, kaya ako nakabili ng ilang gamit namin. Kaya siguro kayo nagmamadaling umalis sa bahay ko. Dahil akala ninyo, hihingi ako sa perang maloloan mo, Hindi po namin yun iniisip ni Nick. Yun lang din kasi ang hinihintay namin para makabukod na. Sa tingin mo'y maniniwala ako sa'yo, ha? Noong una pa lang kitang makita, alam ko nang may kadamutan ka. Hindi po totoo yan. Anong hindi? Kita naman talaga sa hilat siya ng pagbumukha mong pagiging madamot. Wala na ho ba kayong sasabihin? Ako kasi marami pa akong gagawin Bumalik na lang kayo kapag nandito na si Nick.
Bastos ka talagang babae ka! Hindi ko alam kung ano bang nagustuhan sa'yo ni Nick. Hindi ka naman maganda at maitim ka pa nga! Huwag niyo po sanang sagarin ang pasensya ko. Ginagalang ko kayo. Pero sana naman, umasta kayo ayon sa edad niyo. Kayo na nga itong may atraso sa akin. Ikaw pang nagmamataas ngayon. Kaya siguro kayo nasurugan at nawala sa inyong lahat para magising kayo sa pagiging mapagmataas ninyo. Sige na ho, umalis na kayo. Baka ipatawag ko pa ang may-ari nitong bahay para siya ang magpaalis sa inyo. Hindi ako natatakot sa may-ari ng apartment na ito. At kung sino man siya, hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na mag-reinahan ka dito. Ay, salamat naman. Umalis na siya. Hindi ko na tuloy mapigilan ang pagkulo ng dugo ko sa biyanan ko. Nung dumating si Nick, hindi na rin ako nagulat sa sinabi niyang tumawag sa kanya ang nanay niya. At nagsumbong sa kanya na binastos ko raw siya. Bahala ka na kung maniniwala ka sa nanay mo. Basta wala akong ginagawa sa kanya. Sinabi ko lang naman sa'yo na tumawag siya sa akin. Hindi naman sa naniniwala ako. Buti kung hindi ko siya kilala. Alam niya na nasa trabaho ka, tatawag siya. Mabuti sana kung emergency eh. Ikaw na lang sana ang bahalang magpasensya. Alam mo naman na matanda na siya eh. Ano pa nga ba ang ginagawa ko? Kahit nga binabaliktad niya tayo, iniintindi ko na lang siya eh. Pero sana naman, huwag niya akong insultuhin sa sarili nating pamamahay. Sinabihan ko na rin siya na huwag nang pupunta rito. Sana naman sumunod siya, dahil ayokong ma-stress sa kanya. Timing lang talaga na day off mo nung pumunta si inay. Buong araw na nga akong wala sa mood eh. Bilis mo yatang mairita ngayon. Hindi lang yun, ang bilis ko ring mapagod. Wala rin akong ganang kumain. At parang may hinahanap akong lasa ng pagkain. Bakit kaya? Baka sa pagod na rin. Hindi naman kasi biro ang nangyari sa atin eh. Ganito kasi ako nung buntis kay Zenny. Ha? Posible ba na buntis ka? Hinala pa lang naman ang sa akin. Palagay ko nga buntis ka. Magiging tatay na uli ako. Magkakaroon na ng kapatid si Zenny. Hindi pa naman ako sigurado, Nick. Bibili nga sana ako kanina ng pregnancy test eh. Parang wala na ako sa mood lumabas. Sana nag-chat ka sa akin kanina. Nawala na rin sa isip ko eh. Bukas na lang ako bibili nun. Excited na tuloy ako malaman. Huwag mo muna palang babanggitin kay Zenny ah. Gusto ko kasing makasiguro muna. Alam mo, nararamdaman ko na buntis ka nga. Kinabukasan nakumpirma ko na buntis ako. Sa sobrang saya ni Nick, nagiya siyang kumain kami sa labas. Kahit si Senny tuwan-tuwa dahil magiging ate na nga raw siya. Pareho na nga sila nag-iisip ng ipapangalan na malakas kong tinawanan. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin ang biyanan ko na nasa labas ng apartment namin. Hindi na maipinta ang mukha nito at mukhang kanina pa naghihintay. Lumapit ang anak ko para sana magmano pero hindi niya inabot ang kamay niya. Pumasok na lang kami ni Senny sa loob at naiwan naman sa labas ang mag-ina. Nakita mo ng kabastusan ng asawa mo? Parang hindi akong nakita at tuloy-tuloy lang pumasok. Kayo ang bastos eh. Nagmamano yung apo nyo sa inyo. Hindi man lang nyo pinansin. Sigurado ka bang apo ko batang yon ha? Anong ibig nyo sabihin? Matagal ko nang pinaghihinalaan na hindi mo anak ang batang yon, Nick. Niwala nga akong maramdamang lukso ng dugo eh. Anak ko si Senny, Nay. Wag na wag niyong pagdudahan yun. Bakit hindi mo man lang kamukha ang bata? Hindi rin kamukha ng nanay niya. Dahil yun ang gusto niyong makita. Marami nagsasabi sa akin na kamukha ko ang anak ko. Bukod tanging kayo lang ang nagsasabi niyan. Bahala ka kung yan ang gusto mong paniwalaan. Basta ako, sigurado ako na hindi ko siya apo. Pinaghihinalaan niyo bang ng lalaki ang asawa ko? Hindi ka na kasi siguro dyan sa asawa mo. Malay mo, may lalaki siya sa trabaho niya.
Nay, kung wala kayong sasabihing maganda sa asawa ko, wag na kayong pumunta rito. Aba. Pinagtataasan mo na ako ng boses ngayon. Dahil sumusobra na kayo. Ganyan din ang ginawa ninyo sa mga hipag ko eh. Ngayon naman sa asawa ko. Gaano mo ba kakilala ang asawa mo, ha? Alam ko, ilang buwan pa lang kayong magkarelasyon doon. Pinakasalan mo na kaagad siya. Sigurado ako na pinikot ka lang niya. Tumigil na nga kayo sa walang basehan na bintang nyo. Nakakahiya sa asawa ko na naging mabuti naman ang pakikitungo sa inyo. Anong mabuti? Binastos nga ako ng babae yun nung galing ako dito. Hindi yun gagawin ni Lani. Mas pinaniniwalaan mo pa ang babaeng yun kaysa sa sarili mong ina? Huwag naman sana kayong manggulo rito. Bigyan nyo naman kami ng kahihiyan. Mas iniintindi mo pang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ko at kung anong dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ano ba ang kailangan nyo? Lahat kayong mga anak ko, kinalibutan na ako. Hindi man lang ninyo iniisip kung may kinakain pa ba ako. Kung pera ang kailangan nyo, bibigyan ko kayo. Hindi nyo kailangan mag-iskandalo rito. Kahit kailan talaga, hindi nyo na ako pinahahalagahan bilang nanay ninyo. Huwag na kayo magdrama. Oh, eto na ang pera. Ito lang? Mag-uusap pa kami ng mga kapatid ko kung paano namin kayo susuportahan. Hindi naman kasi pwede na isa lang ang magbigay sa inyo dahil lahat kami pamilyado na. Tama nga ang sinasabi nila. Kayang alagaan ng isang ina ang 10 anak. Pero kayo, nagtuturuan pa kung sino magbibigay. Lahat kami magbibigay sa inyo. Sige na, umuwi na kayo. Tatandaan kong pagtataboy mong ito sa akin. Samantalang kayo, tinanggap ko sa bahay nung wala kayong masilungan. Huwag nyo na po sanang isumbat yon. Dahil alam nyo na tumulong din kami sa gastusin sa bahay nyo. Sa sobrang inis ng asawa ko, hindi na niya hinintay na makasagot ang nanay niya. Pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Nang silipin ko ang biyanan ko sa may bintana, nakangisi pa itong nagbibilang ng pera. Napapailing na lang ako na lumayo sa bintana. Malakas ang pakiramdam ko na magiging problema namin ang biyanan ko. Alam ko na lagi na siyang pupunta sa bahay para manghingi ng pera. Nang sumunod na day off ko, pinuntahan ako ni Ate Bea at dinalhan ng prutas. Pinalita ko na kasi sa kanya na buntis ako. Tuwang-tuwa nga din siya sa nalaman at nagsabi na dadalaw kapag wala akong pasok. Tuwang-tuwa siguro mag-ama mo, no? Sinabi mo pa, ate. Nag-iisip na nga ng ipapangalan eh. Mas excited pa pala sa'yo. Nakakatuwa naman. Alam na ba ni Nanay Clarita? Parang ayoko ngang ipaalam sa kanya eh. Bakit naman? Paano kasi? Iniisip niya na anak ko si Zenny sa ibang lalaki. Sa'yo naman pala niya ginawa. Huwag kang magugulat kung naipagkalat na niya sa buong lugar natin na anak mo si Zenny sa ibang lalaki. Ganyan din ang ginawa ng demonyong biyanan natin sa akin at sa mga bilas natin. Talaga? Oo. Kulang na lang kamo, sungay at buntot sa kanya sa sobrang sama ng ugali. Kaya ikaw huwag kang papaapekto sa kanya, ha? Baka mamaya kung ano pang mangyari dyan sa pinagbubuntis mo. Parang ayoko na tuloy siyang harapin kapag pumunta siya rito. Pwede naman, no? Lalo na buntis ka. Yung biyanan nating yun walang pakialam kahit makunan ka. Gaya nung nangyari sa akin nun. 2 beses kaya ako nakunan dahil sa kanya. Grabe pala no, hindi na siya naawa. Wala naman talagang awa ang matandang yun eh. Gusto niya lahat na lang pabor sa kanya. Kakausapin nga pala ni Nick ang mga kapatid niya tungkol sa pagsuporta sa nanay nila. Wala namang problema sa akin. Sa mga bilas natin siya magkakaproblema dahil napuno na sa kanya. Baka hindi pumayag ang mga yun na magbigay ng pera sa matandang yun.
Pagbigyan na lang sana nila para wala ng gulo. Hindi naman kasi natin sila masisisi. Sa bagay nga, mas matagal nyo na siyang nakasama kaysa sa akin eh. Hindi ko naman alam ang hirap na pinagdaanan ninyo. Ang mga apo ba niya sa inyo, hindi rin niya pinapansin? Hindi rin, dahil hindi naman daw niya mga apo. Kaya hindi rin siya pinapansin. Siya nga pala, malapit na ang birthday ng bunso ko. Debut niya kaya maghahanda ako. Lahat ng taga rito imbitado. Maliban lang sa biyanan natin at yung mga alipores niya. Baka pag-initan ka na naman niya kung hindi mo siya iimbitahin. Wala akong pakialam kahit magsumbong pa siya sa asawa ko. Ayoko talaga na imbitahin siya dahil sisirain lang niya ang araw na yon. Galit yun kapag may ibang masaya. Sa pakikipagkwentuhan ko kay Ate Bea, ang dami kong nalaman tungkol sa masasamang ginagawa ng biyanan namin. Mabuti na lang pala umalis na kami sa bahay niya. Kung hindi nga lang ako nahihiya kay Ate Bea, sasabihin ko na lang kay Nick na lumipat na kami ng mauupahan. Yung malayo sa nanay niya. Maliban kasi sa nahihiya ako sa bilas ko, bihira lang ang ganong paupahan na maganda at mura. Kailangan din kasi namin mag-ipon lalo na buntis ako. Nang sumunod na day off ko, hindi nakapunta si Ate Bea. Busy daw kasi siya sa pag-aasikaso ng birthday party ng anak. Gusto ko sanang tumulong pero tumanggi siya, baka mapagod lang ako. Nang day off ni Nick, niyaya ko siyang pumunta ng mall para bumili ng regalo. Namasyal na rin kami at kumain sa labas. Pagdating namin, nakaabang na naman ang biyanan ko sa may pintuan ng apartment namin. Wala na ba kayong gagawin kundi ang mamasyal at mag-shopping, ha? Wala na ho kayong pakialam kung ano man ang gawin namin. Anong wala? Pera ng anak ko ang ginagasta ninyong mag-ina. Sigurado po ba kayo na pera ni Nick ang ginagastos namin? Baka nakakalimutan ninyo. May trabaho din ako. Oo nga, kaso kulang pa sa luho mo at ng anak mo. Bakit pa pati sarili naming pera pinakikialaman ninyo? Kung nandito po kayo para humingi ng pera kay Nick, umuwi na lang kayo at wala siyang ibibigay sa inyo. Aba, Mabuti pa, Lani, pumasok na kayo ni Senny sa loob. Ako na lang makikipag-usap kay Inay. Sige, bilisan mo lang at magbabalot pa tayo ng regalo. regalo? Ay, bakit kayo magbabalot ng regalo? Hindi niyo ba alam na malapit na ang birthday ng bunsong anak ni Ate Bea? Inimbitahan pala kayo ng babaeng yon. Hindi niya kasi ako sinabihan eh. Sa bagay, kahit nakakasalubong kong mga anak niya, hindi naman ako pinapansin. Paano kasi hindi niyo naman sila tinuturing na apo? Sa inyo na rin ang galing na hindi niyo sila apo at maging ang anak namin ni Lani. Maniniwala lang ako na anak mo ang batang yon kung meron kang ipakikitang resulta ng DNA sa akin. Kung gagawin ko yan, para ko na rin pinagdudahan si Lani. Kaduda-duda naman talaga siya. Wag niyo na uling babanggitin na hindi ko anak si Senny kung ayaw niyong magalit na talaga ako sa inyo. Oo na. Kaya pala ako nagpunta dito para itanong kung anong napag-usapan ninyo ng mga kapatid mo. Si Kuya James lang ang pumayag. Hindi pumayag ang iba ko pang mga kapatid dahil masama pa rin ang loob nila sa inyo dahil sa mga ginawa niyo sa mga hipag ko. Mga walang utang na loob. Pagkatapos ko silang palakihin, ito pa bang igaganti nila sa akin? Magbago na kasi kayo, Inay. Ilang taon na lang ang ilalagi niyo sa mundong ito. Ayaw niyo pang magpakabait? Bakit ako kailangan magbago? Dapat ang mga kapatid mo sinasabihan mo yan. Pagkasyahin niyo na lang kung magkano ibibigay namin ni Kuya James. Sa ngayon, wala akong may bibigay. Wala pa akong sahod eh. Wala kang pera, pero nakapag-shopping kayo. Pera ni Lani yung pinanggastos namin. Mas malaki kasi ang sahod ni Lani kaysa sa akin. Ay di humingi ka sa kanya. Mag-asawa naman kayo eh. Nakakahiya po. Pagkatapos niyo siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Ano?
Hahayaan mo na lang ba akong magutom? Malaki yung binigay ko sa inyo noong nakaraan ah. Saan nyo na naman ba dinala yung pera? Wala ka nang pakialam kung anong ginagawa ko sa pera ko. Basta't magbigay ka na lang sa akin dahil obligasyon mo yon sa akin, ha, bilang anak ko. Napilitan na lang magbigay si Nick dahil ayaw din naman umalis ng nanay niya sa tapat ng pinto namin. Napapailing na lang ako sa mga narinig kong usapan nila. Hindi ko alam kung saan ba kumukuha ng kapal na mukha ang nanay niya. Nakarating na rin sa akin ang mga chismis na ipinagkakalat ng biyanan ko. Katulad ng kinokontrol ko daw ang asawa ko sa pagbibigay ng pera sa kanya. Madamot daw ako at bastos na manugang. At ang ikinasasama ng loob ko ang pagkakalat niya ng chismis na marami daw akong lalaki. Kaya duda siya kung apo nga ba niya si Senny. Kay Ate Bea ko na lang sinasabi ang sama ng loob ko sa biyanan namin. Ganun talaga siya. Mahilig magkalat ng kasinungalingan para masira ang isang tao. Kaya nga binalaan na kita umpisa pa lang para maging handa ka. Hindi ko rin kasi maiwasan na maapektuhan eh, lalo na pagdating kay Zenny. Nakakagalit naman talaga eh. Minsan naiisip ko nga na mabuti na rin magkasala basta makaganti lang sa matandang yon. Sa totoo lang matagal na akong nawalan ng respeto sa kanya. Dahil sa mga ginagawa niya. Naiisip ko nga na lumipat na lang ng ibang matitirhan, basta malayo sa kanya. Kung yan ang tingin mong makakabuti, mahirap nga kasi na malapit kayo sa kanya. Kahit gusto ko na dito lang kayo sa malapit, hindi naman kita pwedeng pigilan. Salamat ate, naiintindihan mo ko. Hindi pa naman namin napag-uusapan ni Nick ang tungkol dito. Plano ko nga na maglagay ng gate sa buong compound eh. At bibigyan ko na lang ng tig-iisang susi ang mga umuupa para wala nang makakapasok lalo na ang demonyo nating biyanan. Magandang ideya rin yan. At saka, may kumakatok. Sino kaya yan? Huwag ka nang tumayo. Ako na ang magbubukas. Si Ate Bea na lang ang lumapit sa may pinto at binuksan yun. Pagkabukas, lumingon pa siya sa akin na nanlalaki ang mga mata tsaka humarap muli sa taong nasa labas. Huwag kang humarang sa may pinto! Papasukin mo ako! Hindi po kayo pwedeng pumasok dito na walang pahintulot ni Lani. Anong hindi pwede? Umalis ka sabi! Aray, bakit po ba kayo nanunulak? Bagay lang yan sa'yo! Ano na naman po ba ang kailangan ninyo? Kailangan ko ng pera. Para po kayong may patago ah. Meron naman talaga. Di ba? Ikaw ang humahawak ng pera ng anak ko, kaya ibigay mo sa akin. Wala po akong perang ibibigay sa inyo. Kaya umalis na kayo. Sinungaling ka! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ibinibigay ang kailangan ko. Wala po kayong karapatan na basta na lang pumasok dito. Baka gusto nyo makasuhan ng trespassing. Ano bang pinagsasabi mo, Bea? May karapatan ako ditong pumasok kahit anong oras. Akala mo yata, hindi ko malalamang anak ko ang nagpagawa ng apartment na to. Kapal din ang mukha mo para itago to sa akin. Pag-aari lang po namin to ni James at wala kayong karapatan dito. Umalis na kayo bago pa ako magpatawag ng tanod para sila ang magpaalis sa inyo. Gawin mo! Hindi ako natatakot! Sinusubukan niyo talaga ako ah! Tinawagan nga ni Ate Bea ang kapitan sa lugar at humingi ng tulong. Hindi naman makapaniwala ang biyanan namin na magagawa nga yun ng bilas ko. Ilang sandali lang dumating na ang mga tanod. Galit na galit naman si Nanay Clarita. Pulang-pula ang mukha nito sa galit sa amin. Magbabayad kayo sa ginawa ninyong ito! Hindi ko makakalimutan ang pamamahiyang ginawa ninyo sa akin! Ay, dapat lang nga na palagyan ko na to ng gate. Grabing abala na kasi ang ginagawa niya eh.
Pati mga ibang nangungupahan na iistorbo na niya. Kaya nga kapag nandito siya, nahihiya kami sa mga katabi namin eh. Lagi kasing malakas ang boses niya, kahit kalmado naman namin siyang kinakausap. Sa ginawa kong yun sa kanya, siguro madadala na siya. Sana nga. Para makasiguro tayo, magpapalagay na rin ako ng gate. Pagkatapos ng birthday party ng anak ko pauumpisahan ko na. Kung malalagyan na ng bakod at gate ang buong compound, baka hindi na rin kami matuloy na lumipat. Ang gusto ko lang talaga hindi makapasok ang biyanan ko. Nang makauwi si Nick, nagtanong siya kung ano nangyari kanina. Alam ko na agad na nagsumbong sa kanya ang nanay niya. Pinaliwanag ko naman ang nangyari at pagkatapos nun wala na siyang tinanong. Parang nasasanay na rin kasi ito sa nanay niya. Dumating ang araw ng birthday ng anak ni Ate Bea. 3:00 ang umpisa ng program. Doon ko rin nakilala ang ibang kamag-anak ni Nick. Nandun din ang biyanan kong lalaki at ang kinakasama niya. Halos lahat ng kamag-anak nila nandun maliban lang sa biyanan ko. Wala rin naman nagtanong tungkol dito. Halata na nag-enjoy ang lahat ng bisita. Magaling naman kasi mag-host si Ate Bea. Pag-uwi, pagod man, masaya naman kami lalo na si Senny na nag-enjoy ng husto sa party. Oh, bakit mo tinitingnan ng cellphone mo? Kanina pa pala kasi tumatawag si inay. Hindi ko naman naririnig. Nakasilent kasi to kanina eh. Mabuti hindi mo nasagot. Kundi, hindi tayo makakapag-enjoy sa party kanina. Baka kasi importante eh. Sigurado naman na kaya tumatawag ang inay mo dahil hihingi na naman ng pera. Sa kanya na lang lahat napupunta ang sahod mo ah. Ako na halos ang gumagastos dito sa bahay na dapat hati tayo. Pasensya na. Hindi ko kasi mapilit na magbigay ang mga kapatid ko eh. Kahit magkano lang sana. Kasalanan din naman kasi niya eh. Ang sama kasi ng ugali ng nanay mo. Alam ko naman yun. Pero sabi mo nga, nanay pa rin namin siya. At wala namang problema sa'yo kung magbibigay ako sa kanya. Ang problema nga, abusado ang nanay mo. Sabi ko magbigay ka. Hindi ko sinabing ibigay mo lahat ang sahod mo. Nahihirapan nga ako mag-budget dahil ayaw akong tulungan ng mga kapatid ko. Bigyan mo lang siya ng saktong halaga. Hindi yung kapag hihingi sa'yo, bibigyan mo kahit kahihingi lang. Oo na, huwag ka na mainis dyan. Baka mamaya ay makasama pa sa inyo ni baby ang inis mo. Napapaanak talaga ako nang wala sa oras dahil sa nanay mo eh. Oras na may masamang mangyari sa anak natin dahil sa mga ginagawa niya. Hindi ko siya mapapatawad. Kahit ikaw. Huwag mong isipin na may masamang mangyayari sa inyo ng anak natin. Paano hindi ko iisipin? Wala nang ginawa ang nanay mo kundi ang mag-eskandalo dito sa tinitirhan natin. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Lagi mo namang kinakausap eh. Pero hindi nagtatanda ang nanay mo. Kahit hindi siya magtanda, pagsasabihan ko pa rin siya. Sasabihin ko na nagdadalang tao ka at maselan ng kalagayan mo. Kinabukasan, pareho kaming walang pasok ni Nick. Hindi pa rin ako bumabangon dahil mabigat ang pakiramdam ko. Siya na lang ang nag-asikaso sa pagkain ni Senny. Ako naman hindi pa makakain. Nagpaalam siyang lalabas para maibili ako ng pagkain ko. Pupuntahan na rin daw niya ang nanay niya. Maya-maya naman bumuti na ang pakiramdam ko. Nagtimpla na lang ako ng gatas dahil pakiramdam ko masusuka ko kung kakain ako agad. Nick! Oh, saan kayo pupunta? Ay, di sa inyo. Ang aga-aga, manggugulo na naman kayo sa apartment namin. Paano hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nasa birthday party kami ng apo nyo, kaya hindi ko alam na tumatawag kayo. Apo ko? Hindi nga ako inimbita eh. Paano kasi dahil sa ugali nyo? Nasagad na rin sila sa inyo eh. Ang sabihin mo, mga matataas ng tingin nila sa sarili.
Hindi na marunong tumingin sa pinanggalingan, lalo ng mga kapatid mo. Hindi na ako kinikilala na magulang. Alam nyo na hindi naman yan ang dahilan. Nandun nga si Itay eh. Paanong hindi na sila marunong lumingon sa pinanggalingan? Ha? Nandun din ang tatay mo at yung kabit niya? Opo, kung hindi ganyan ang ugali nyo, nandun din sana kayo. Ako lang palang hindi inimbita. Kaya pala nandito ako para sabihin na wag na kayong pupunta sa apartment namin. Sino ka naman para pagbawalan ako? Si James ang nagpagawa ng apartment na yon, kaya may karapatan ako doon. Wala kayong karapatan doon, lalo na ang manggulo. Baka sa susunod, pulis na ang dumampot sa inyo. Kahit anong pananakot mo, hindi mo ako mapipigilan sa pagpunta sa tinitirhan ninyo. Nay, buntis si Lani at masela ng kalagayan niya. Dahil sa ginagawa nyo, sumasama lagi pakiramdam niya. Maawa naman kayo sa kanya at sa magiging apo nyo. Buntis na naman ang babaeng yon. Opo, kaya nakikiusap ako sa inyo. Natigilan nyo na ang pagpunta roon. Hirap ka na nga sa obligasyon mo sa akin eh. Nagdagdag ka pa ng isa pang paalamunin. Hindi ka nag-iisip. Ano sinabi nyo? Ay bakit? Totoo naman. Imbis na matuwa kayo dahil magkakaapo na uli kayo, yan pa ang maririnig ko sa inyo? Nasisigurado mo bang ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ng asawa mo? Tigilan nyo ng pagdududa nyo. Kung hindi nyo tanggap ang anak ko, edi sige. Pero tumigil na kayo sa pagsasalita na masama laban sa mag-iina ko. Pinagtataasan mo na naman ako ng boses? Malaki talagang impluwensya sa'yo ng babaeng yun eh. Pareho na kayong walang modo. Kapag hindi pa kayo tumigil sa ginagawa nyo, ititigil ko na pagsuporta sa inyo. Ako pa talagang tinatakot mo, ha? Hindi yun pananakot lang. Gagawin ko talaga kapag hindi pa kayo nagbago. Nang makabalik si Nick, may dala na siyang lulutuing ulam at prutas para sa akin. Sinabi rin niya na nagkausap na sila ng kanyang ina. Palagay daw niya hindi na ito manggugulo. Dahil tinakot niyang ititigil ang pagsuporta kung patuloy na pupunta dito sa apartment. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sa wakas matatahimik na rin ang buhay namin. Nang linggong yun, inumpisahan na rin ni Ate Bea ang pagpapalagay ng bakod sa paligid. Maraming trabahador lagi ang nandun para gumawa. Madalas din na nandun ang bilas ko para bantayan ng mga yon. Pasensya ka na ha. Sana hindi ka naiingayan sa mga gumagawa. Hindi naman. Kapag nasa loob ng bahay, hindi namin dinig ang ingay nila. Ilan linggo lang naman yan tapos na. Sa palagay ko naman, hindi na pupunta rito si Nanay Clarita. Binigyan na kasi siya ng ultimatum ni Nick eh. Na kapag nanggulo pa siya rito, hindi na siya magbibigay ng pera. Hindi yata kilala ni Nick ang nanay niya eh. Kahit paulit-ulit mong takutin ng matandang yun, hindi yun titigil no. Magpapalamig lang yun tapos manggugulo na naman. Ganun ang ginawa niya sa aming lahat. Hindi na nga lang siya makapanggulo sa bahay dahil tinaasan ko na ang bakod. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko, Ate Bea. Kaya nga palalagyan natin ng bakod ang buong compound para hindi na siya makapasok eh. Tapos mag-alaga kayo ng aso, yung matapang para matakot. Ayoko namang mag-alaga ng matapang na aso. Kahit ganun kasama ang biyanan natin, ayoko na makagat siya. Biro lang yun. Hindi naman tayo kasing sama niya, no? Oo nga. Pero may hangganan ng pagiging mabait ko. Huwag niya sana akong sagarin. Paano ka ba magalit? Tingin ko sa'yo hindi ka marunong magalit. Hindi mo magugustuhan na makita, ate. Ganun ba? Sana nga wag ubusin ng biyanan natin ang pasensya mo. Iba nga daw kasi magalit ang mga mababait. Mainit na dito sa labas. Tara na muna sa loob para makapagmeryenda na rin. Sige,
Kanina pa nga ako nagugutom eh. Mahigit 1 linggo na rin hindi pumupunta ang biyanan ko sa amin. Mukhang gumana ang ginawa ni Nick. Tansya ko rin 1 linggo pa tapos na ang ginagawang pagbabakod sa paligid. Nagdagdag pa kasi ng 2 tao si Ate Bea para mapabilis ang trabaho. Napakabait talaga ng bilas ko. Kapakanan ko lagi ang iniisip niya. Nalilibang din ako kapag nasa bahay dahil nandun siya lagi. Maaga ako umuwi ng araw na yon. May overtime kasi si Nick sa trabaho. Dinaanan ko na rin si Senny bago nag-grocery para sa linggong yon. Pagdating sa apartment, naabutan namin na pinapagalitan ng biyanan ko ang mga trabahador. Anong nangyayari dito? Sino ang nagbigay ng pahintulot na palagyan ng bakod ng compound na ito, ha? Si Ate Bea po ang nagpapagawa niyan. Karapatan naman namin yon bilang may-ari. Wala kayong karapatan na basta nalang pagalitan ng mga tauhan niya. May karapatan ako dahil anak kong nagpagawa ng apartment na ito. Tsaka, bakit ipinagtatanggol mo mga taong ito? Siguro, mga lalaki mo sila, no? Malandi ka talaga. Kahit sino na lang pinapatulan mo. Kung hindi pa po kayo aalis, tatawag na ako ng pulis. Ay, di tumawag ka. Akala mo ba matatakot mo ko, ha? Umamin ka. Sino sa kanilang ama nang dinadala mo? Hindi po ba kayo titigil, ha? Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ka hinihiwalayan ni Nick. Hindi kayo bagay ng anak ko dahil marumi kang babae. Pumasok na lang ako sa loob ng tinitirhan namin. Iniwan namin siya sa labas na patuloy sa pagdadaldal ng kung ano-ano laban sa akin. Tinawagan ko si Ate Bea at ipinaalam kong nandito ang biyanan namin. Agad naman siyang pumunta. Kahit narinig ko na ang boses niya, hindi na rin ako lumabas para makisali pa. Naninikip din kasi ang dibdib ko at naninigas ang tiyan. Ano bang ginagawa niyo rito? Anong karapatan mo na palagyan ng gate ang lugar na ito? Nasa akin lahat ng karapatan dahil kami ng asawa ko may-ari nito. Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Kung ayaw niyong ipakaladkad ko kayo sa mga tanod. Akala mo naman matatakot mo ko. Nasa ang pinagmamalaki mo mga tanod, ha? Parating na po sila, hintayin niyo lang. Tinawagan ko na sila bago pa ako pumunta rito. Hindi ko na to palalampasin. Irereklamo na kita sa barangay. Hindi lang yun ang gagawin ko. Sasabihin ko rin kay James na tigilan na ang pagbibigay sa inyo ng pera. Walang iya ka talagang babae ka? Kakalbuhin kita! Ha? Subukan niyo lang lumapit at ihahampas ko tong pala sa inyo. Isasama ko kayo sa paghalo ng semento para mas tumibay ang bakod. Sige, subukan niyo! Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni James. Palingkera ka namang umasta. Ikaw ang palingkera sa ating dalawa. Nakakayayang inaasal mo. Kaya ka iniwan ng asawa mo dahil sa ugali mo eh. Mabuti pa ang ipinalit sa'yo, mabait at mapagmahal sa mga apo. Hindi katulad nyo. Anong sinabi mo? Mas siya ang tinuturing namin biyenan kesa sa inyo. Mahal na mahal siya ng mga apo nyo. Sana nga siya na lang ang naging nanay ni na James. Huwag daw mo mababanggit ang kabit na yan. Ito na pala ulit ang sundo nyo. Sa susunod, kapag pinapaalis na kayo, sumunod na lang kayo. Huwag kayo masanay na lagi na lang sinusundo. Baka mamaya sikamatayan na ang sumundo sa inyo. Magbabayad ka sa ginawa mong ito. Kayong dalawa ni Lani. Nang wala na ang biyanan ko, tsaka ako lumabas. Kakaibang sakit kasi ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko rin anumang sandali may malalaglag sa puwerta ko dahil sa sobrang sakit. Nakahawak ako sa tiyan ko habang naglalakad palabas. Ate Bea! Lani, ano nangyayari sa'yo?
Ang sakit ng tiyan ko. Imposible namang manganganak ka na. Maglilimang buwan pa lang naman ang tiyan mo. Dalhin mo ako sa ospital. Oo nga pala. Kuya, tumawag kayo ng tricycle. Maupo ka muna dyan ha. Tatawagin ko ang mga anak ko para pumunta rito. Sila na muna ang magbabantay kay Zenny. Huwag naman sanang mawala ang anak namin ni Nick. Huwag mo sabihin yan. Kumalma ka lang dyan. Ano ba yan? Kung kailan naman nagmamadali tsaka naman walang dumadaan ng mga tricycle. Hindi ko mapapatawad ang matandang yon. Oras na may masamang mangyari sa dinadala ko. Kundi matitikman niya ang galit ko. Nauna pang dumating ang dalawang anak ni Ate Bea para bantayan ng anak ko. Ilang sandali pa may tumigil na rin na tricycle at naisakay na ako. Habang daan tinawagan na rin ni Ate Bea ang asawa ko at pinasusunod niya sa ospital na pagdadalhan sa akin. Pagdating namin agad ako inasikaso ng doktor. Umiiyak na lang ako dahil alam kong mawawala na sa akin ng anak ko. Papunta pa lang kasi sa ospital maraming dugo na ang umagos sa akin. Ilang sandali lang unti-unti nang lumalabo ang paningin ko. At nakakaramdam na rin ako ng pamimigat ng talukap ng mata. Grabe naman kasi ang bunganga ng nanay mo eh. Pati ba naman yung mga trabahador sinabing mga lalaki ng asawa mo? Pinapaamin pa nga daw kung sino ang ama sa kanila ng dinadala ni Lani eh. Marami ang nakarinig sa mga sinabi ng nanay mo. Akala ko titigil na siya sa ginagawa niya, hindi pa pala. Ilang beses ko na rin siyang binalaan. Tingnan mo ang naging resulta ng ginawa niya. Sinabihan mo naman siya na masela ng pagbubuntis ni Lani pero wala talaga siyang pakialam. Ano nga pala ang sabi ng doktor? Bukas pa malalaman kung makakauwi na siya. Depende daw kasi sa pasyente. Si Senny nga pala. Huwag mong alalahanin ang anak mo. Nasa mabuti siyang kalagayan. Mga anak ko nag-aalaga sa kanya. Hindi nila pababayaan si Senny. Salamat, Ate Bea. Lagi ka nandyan para kay Lani. Wala yun no, pamilya tayo eh. Lulubos-lubusin ko na ang pang-aabala ko sa'yo. Pwede bang bantayan mo muna si Lani? Oo naman. Pero saan ka ba pupunta? May kailangan lang akong gawin. Kung pupuntahan mo ang nanay mo, mabuti pang ipagpabukas mo na lang. Hindi na ako makakapaghintay na kausapin siya. Pakiusap, ate. Pakibantayan mo muna si Lani. Kaya lang, Nick. Ay, umalis na siya. Tama lang siguro na kausapin niya ang nanay niya. Sumobra na kasi siya sa ginawa niya eh. Siguradong hindi na siya mapapatawad ni Nick. Pinuntahan ni Nick ang ina sa bahay nito. Nagulat pa ang matandang babae nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang anak na madilim ang anyo. Hindi naman siya nagpatinag. Nakarating na siguro sa'yo ang ginawa ng maldita mong asawa, kaya napasugod ka dito. Nakarating na rin po ba sa inyo na nakunan si Lani? Ano? Nakuna ng asawa mo? Oo, dahil sa kagagawan nyo. Dahil sa inyo na walang anak namin. Sigurado ka ba? Sa tingin nyo magagawa akong magsinungaling sa bagay na ito, ha? Bakit kasi ang hirap nyong pakiusapan? Sinabi ko na sa inyo na masela ng pagbubuntis ng asawa ko.
Hindi ko naman alam na mangyayari yun sa kanya eh. Sinabihan ko na kayo. Ayaw nyo lang makinig. Anak, Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo. Wag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Nick! Sandali! Huwag ka muna umalis! Malay ko ba na makukunan si Lani? Nang magising ako sa ospital, iyak na lang ako ng iyak nang makumpirma kong nawala ang anak namin. Kahit nang makauwi na ako sa apartment, wala rin akong tigil sa pag-iyak. Hanggang isang araw, nagpaalam ako kay Nick na uuwi muna sa probinsya. Ang sabi ko 1 linggo lang at babalik din ako. Lingid kay Nick, pinuntahan ko ang mangkukulam kong tiyahin. Kahit hindi ka pa nagsasalita, ramdam ko na ang bigat dyan sa dibdib mo. Nangingibabaw ang matinding galit. Gusto ko siyang pagbayarin sa lahat ng kasalanan na ginawa niya sa akin. Lalo na sa pagkamatay ng magiging anak ko. Sigurado ka bang gusto mong maghigante? Opo, kaya nga ako nandito ngayon. Ibigay mo sa akin ang mga kailangan para maisagawa ko lang ang orasyon. Ito po ang hibla ng buhok niya at litrato ng taong may malaking atraso sa akin. Isipin mo na lang na nakaganti ka na sa kanya. Maraming salamat po, Tia Maring. Nang makabalik ako, pinilit kong ibalik ang dati kong sigla para hindi maghinala si Nick sa ginawa ko. Kahit ayaw pa akong payagan ng asawa ko, bumalik na ako sa trabaho. Kung lagi lang kasi kung nasa bahay, mas lalo akong malulungkot dahil sa nangyari. Kapag day off ko, pumupunta pa rin si Ate Bea para makipagkwentuhan sa akin. Lagi rin siya nangungumusta lalo na nung malaman niyang umuwi ako sa amin. Isang araw maagang umuwi si Nick. Tumawag daw kasi sa kanya ang kapitbahay ng biyanan ko at sinabing may sakit ang ina. Wala naman akong reaksyon sa sinabi niya. Kahit nung umalis siya para puntahan ng nanay niya. Salamat anak, pinuntahan mo ko. Ano nangyari sa inyo? Bakit ang daming pantal ng buong katawan nyo? Saan galing ang mga yan? Hindi lang ito pangkaraniwang sakit. May kumukulam sa akin. Ano? Kulang? Kagabi pa ako sumusuka ng mga insekto. Mabuti na lang dumating si Mang Tasyo. Pero hindi niya maalis ang sumpang bumabalot sa akin. Ang asawa mo nagpakulam sa kanya. Pansamantala ko lamang inalis ang sakit na nararamdaman ng nanay mo. Pero anumang sandali pwede itong bumalik. Ang tanging pagpapatawad lamang ng asawa mo ang makapagpapawala ng bisa ng orasyon. Imposibleng magawa nila ni na ipakulam kayo. Matindi ang galit sa akin ng asawa mo dahil sa ginawa ko. Tulungan mo ko, Nick. Kausapin mo si Lani. Ayoko pa mamatay. Kung hindi magagawa ng asawa mo na patawarin si Clarita, pwede niyang ikamatay ito. Pag ako, anak, magbabago na ako. Wala rin akong pagsasabihan na siyang nagpakulam sa akin. Nakikiusap ako. Sabihin mo sa kanya na patawarin na niya ako. Susubukan ko siyang kausapin. Babalik ako rito. Bilisan mo, iho. Oras ang kalaban natin. Nang bumalik si Nick, nabasa ko sa kanya na alam na niya ang ginawa ko. Wala naman akong makitang galit sa kanya o paninisi. Hinintay ko siyang magsalita. Malubha na si inay. Sabi ng albularyo, oras lang ang kalaban namin. Kapag hindi mo siya napatawad, pwede siyang mamatay. Sa laki ng kasalanan niya,
Dapat lang sa kanya yun. Kahit masama ang loob ko sa ginawa niya, ayoko pa rin siyang mawala. Pinaabot din niya sa iyo ang paghingi niya ng tawad. Nangako siyang magbabago na. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan na kaya niyang magbago. Asal demonyo ang nanay mo, Nick. Sa palagay mo kaya magbabago pa siya? Kahit gaano siya kasama, nanay ko pa rin siya. At utang ko sa kanya kung bakit ako nandito ngayon. Pwedeng habang buhay na ang sama ng loob ko pero mas gugustuhin ko pa rin na magpatawad. Sana ganun ka rin. Hindi ko alam kung magagawa kong patawarin ang inay mo. Hindi na natin maibabalik ang nangyari. Pero pwede pa naman tayo magsimula, di ba? Huwag mo sanang hayaan na lamunin ka ng matinding galit. Iwanan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Balikan mo na lang ang nanay mo. Baka yun na ang huling sandali na makakasama mo siya. Walang nagawa si Nick kundi balikan ng ina. Naiwan naman ako nag-iisip. Muli kong binalikan ang mga masasamang ginawa ng biyanan ko sa akin. Kung itutuloy ko ang paghihigante, wala na rin akong pinagkaiba sa kanya. Demonyo ang tingin ko sa kanya dahil sa kasamaan niya. Pero naisip ko wala rin akong pinagkaiba o mas masahol pa. Dahil ang kulam galing sa demonyo. Napahagulgul na lang ako ng iyak sa napagtanto kong maling nagawa. At paulit-ulit na tinawag ang Diyos. Nick! Magaling na ako! Bumalik na kayo sa dati. Ang ibig sabihin, Oo, Nick. Pinatawad na ako ni Lani sa mga nagawa kong kasalanan. salamat naman. Hindi siya nagpadaig sa galit. Hindi likas na masama ang asawa mo. Maaaring nabulag lamang siya sa matinding galit na nag-udyok sa kanya na maghiganti. Ang asawa ko ang pinakamabait na taong nakilala ko. Gusto ko siyang personal na pasalamatan at humingi na rin ng tawad. Bago ako umalis, paalala lang sa iyo, Clarita. Huwag mo sanang sayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa iyo. Gamitin mo ang natitira mong mga taon para maging mabuti sa iyong kapwa. Oo, Tasyo. Hindi ko nababalikan ang dati kong mga ginagawa. Humingi ng tawad sa akin at sa iba pa ang biyanan ko. Wala rin siyang pinagsabihan na ako ang nagpakulam sa kanya. Kahit si Ate Bea nagulat sa pagbabago sa biyanan namin. Pero masaya na rin siya dahil sa wakas naging mabait na si Nanay Clarita. Hindi lahat ng makikilala natin magiging mabuti sa atin. Minsan kung sino pa yung hindi na iba sa atin, sila pa ang magbibigay ng matinding sama ng loob. Masarap man sa pakiramdam ang makapaghigante pero sa huli, may kakibat itong pagsisisi. Sa buhay na puno ng pagsubok at problema, tayo pa rin ang pipili ng tatahaking nating landas. Kung sa mabuti ba o sa masama, pinili ko na maging mabuti kaya nagawa kong patawarin ang biyanan ko. Sabi nga ang Diyos na gawang magpatawad, ako pa kaya. Maraming salamat Miss Gwen sa pagpili ng aking sulat. Sa mga kapwa ko taga-subaybay, sana nakapagbigay ng aral at inspirasyon ang binahagi kong kwento sa araw na ito. Wakas.